Kailangang plantsahin muna ang mode ng pagboto sa pagbabago ng saligang batas. Ito ang paninindigan ng University of the Philippines College of Law ukol sa panukalang amyenda sa economic provisions at itama ang ilang probisyon sa 1987 Constitution. Sa pagdinig ng House Committee on Constitutional Amendments ngayong araw, binigyang diin ni UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase na maraming beses nang tinangka sa Kongreso na baguhin ang konstitusyon, ngunit laging nabibigo dahil sa kawalan ng katiyakan sa proseso. Partikular na rito ang paglilinaw kung joint o separate ba ang paraan ng pagboto ng Senado at ng Kamara. Aminado rin si Tamase na may mga agam-agam patungkol sa pagsisingit ng mas mahabang term limits para sa mga politiko, ngunit ang mahalaga ay dapat na siguruhing transparent ang proseso. Sa pamamagitan anya na paglalatag ng provisional interpretation, magiging malinaw ang Section 1 Article 17 ng Saligang Batas. Dagdag pa nito, itinuturing ito na highest constitutional moment sa harap na rin ng issue sa flood control corruption scandal. Kaya mas mainam na ang pagbabago sa sistema ay daanin sa mahaba at masalimuot ngunit transparent na proseso. Ngayong araw ang unang public consultation ng komite hinggil sa mga panukalang batas na pare-pareho ang layunin na baguhin ang saligang batas. Kabilang na ang resolution of both houses number 1 na inihain ni Deputy Speaker Ronaldo Puno at ang House Bill 5870 para ipanawagan ang Constitutional Convention o CONCON upang amyendahan ang ilang mga probisyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.